Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang pinakabatang prinsesa at pinakabatang prinsipe. Ilan sa nilalaman ng video na ito ay maaaring di angkop sa mga batang edad 13 gulang pababa. Noong unang panahon, may nabuhay na isang hari kasama ang kanyang 8 anak. 4 na naggagwapuhang mga prinsipe at 4 na naggagandahang mga prinsesa. Pinagmamalaki sila ng hari, pero gusto niya silang ipakasal. Ano kaya? Paano ko kaya may papakasal ang aking mga anak? Nag-isip siya sandali at napatingin sa kanyang kamay. Anong nangyayari? Hindi! Ama, anong problema? Mahal at magiliw kong anak. Ano ba ang aking gagawin? Ang prinsesa ay naguguluhan. Halika, tayo na. May sasabihin ako sa inyong lahat. Mga anak ko, makinig kayo. Mukhang nagtatagli ako ng isang malubhang karamdaman. Ano? Hindi. Sinabi ba ng doktor? Dahil dito, nakapagdesisyon na akong ipakasal na kayong lahat dahil ako'y natatakot para sa inyong kinabukasan. Ayokong manatili kayong lahat na nag-iisa. Ang mga prinsipe at mga prinsesa ay nagtinginan sa isa't isa ng takot na takot. Lahat kasi sila'y pare-parehong ayaw magpakasal. At ang pinakabunso sa kanila, sina Julia at Robert, ang pinakanalungkot pagkarinig sa balitang ito. Umaarte na naman siya, hindi ba? Oo. Ano nang gagawin natin? Nang sumunod na araw, nagpahanap ang hari sa buong kaharian ng mapapangasawa ng kanyang mga anak. Ama, ayoko po talagang magpakasal. Mahal ko ang anak. Baka hindi na ako mabuhay ng matagal. Kaya kailangan mong sundin ang utos ko. Sa ganitong paraan, tinanggap ng mga prinsipe at prinsesa ang kanilang kapalaran. Sa wakas, nagpunta ang hari kina Julia at Robert. Bago pa maibukan ng hari ang kanyang bibig, nagsimula ng magsalita si Julia. Ama, hindi kami magpapakasal ni Robert sa sino man. Gusto naming pumili na mapapangasawa namin. Pero mga anak ko, kayong dalawa ay masyado pang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Alam ko ang makabubuti sa inyo. Opo, pero gusto naming lumabas at tingnan kung anong kaya naming gawin sa sarili lang namin. Kasi naman, buhay namin ito. Tama. Dapat, alam namin kung sinong gusto naming makasama habang buhay. Patawad, Ama, pero... Pero, aalis pa rin kami at hahanapin ang mapapangasawa namin. Kung ganon, wala kayong pakialam sa akin, tama ba? Nararamdaman kong lumalala na ang aking karamdaman. Hindi na po yan gagana sa amin. Ama. Hindi. Sige na nga. Gawin niyo na ang gusto niyo. Pero huwag kayong babalik dito na umiiyak sa akin. Kapag ang buhay ay naging mahirap para sa inyo. Kayo po ang siyang umiiyak sa atin. At nilisan na nga nila ang palasyo at iniwan nila ang hari na nababalisa. Ang kawawa ko mga anak. Anong gagawin nila? Sana lang ay buhay pa ako pag bumalik na sila. Di nagtagal, narating ng dalawa ang isa pang kaharian at sinubukan nilang maghanap ng trabaho roon. Pero hindi sila pinalad. Pagkatapos nilang magpalaboy at sumubok ng matagal doon, sa wakas ay nakapasok sila sa isang inn. Mawalang galang na. Isa akong manlalakbay na doktor. May trabaho ba kayo para sa amin? Bakit ko kakailanganin ng doktor? Umalis na kayo! Hindi ko kayo kailangan! Pakiusap, hindi lang ako basta doktor. May iba pa akong kayang gawin, gaya ng... Kaya mo bang magluto? Kailangan ko ng tagaluto ngayon. Tagaluto? Oo, kaya ko yun. Kaya ko magluto at maglinis. Sabihin niyo lang. Kung ganon, mukhang ang kaya mo. At ang kapatid ko? Kung hindi siya magtatrabaho rito, ganon din ako. Sige. Hahanap tayo ng pwede niyang gawin. Masipag na nagtrabaho si Julia. Napansin ng innkeeper kung gaano kagaling si Robert at binigyan siya ng trabaho bilang isang tagapangasiwa. Isang araw, may narinig silang nag-uusap sa di-kalayuan tungkol kay Prinsipe Andrew na matagal na palang may sakit. Napakarami raw kakaibang pigsa na tumutubo sa katawan niya. Wala nang sino mang makapagpapagaling sa kanya. Narinig ito ni Julia at sinabi niya kay Robert. Robert, makinig ka. Narinig ko na ang dahon ng neem ay kayang pagalingin ang karamdaman ng prinsipe. Mabuti kung ganun. Tayo na at kumuha tayo ng dahon ngayon. May alam akong pagkukunan. Nagpunta sila sa puno at pumitas ng ilan sa mga dahon nito.
Inuwi nila ito at dinikdik ito ni Julia pagkatapos ay pinakuluan. Kailangan natin tong madala sa prinsipe. Pero paano? Dadalhin ko ito sa kanya. Magpapanggap akong isang mensahero para hindi niya ako makilala. Kaya, nang sumunod na araw, nagpunta si Julia sa palasyo ng prinsipe. Dala ang tubig na may neem. Sinabi niya kay Andrew ang tungkol sa tubig at kung paano siya nito mapapagaling. At paano mo naman naisip na gagana nga ito, ha? Napakarami ng sumubok na pagalingin ako noon pero lahat sila ay nabigo. Hindi ko pa rin po alam. Pero may halo yung dahon at may papangako ko po sa inyo na mabisa yan talaga. Oh. Oh, sige na nga. Pero pag hindi ito gumana, ikaw ay tiyak na maparurusahan. Kinalaunan, nagpahid si Andrew ng kaunting tubig sa kanyang mga braso. At sa paglipas ng mga araw, napansin niyang kumukonti na lang ang mga pigsa niya. Ang iba ay tuluyan ang nawala. Aba, totoo ngang mabisa ito. Dapat pa akong humingi ulit nito. At sa araw-araw, patuloy ang pagbisita ni Julia sa prinsipe para dalhan siya ng tubig. At sa wakas, gumaling na nga si Andrew. Nagawa mo nga. Napakagaling talaga ng gamot na dala mo. Napakainam nga nito, kamahalan. Masaya ako para sa inyo. Si Andrew ay nagulat. Ikaw, ang boses mo ay parang sa babae. Sino ka ba talaga? Hindi na makatanggi si Julia at wala na siyang magagawa. Tinanggal niya ang kanyang balat kayo at nagulat ang prinsipe nang makitang ang doktor na ito ay babae pala. Ikinuwento ni Julia ang lahat sa kanya pati ang tungkol kay Robert. Nagpunta ako rito para hanapin ang taong mamahalin ko. Alam mo, may paraan kaya para mahalin mo ako? Dahil ikaw ay talagang matalino at may mabuting puso. At ang totoo ay, nahulog na rin ng tuluyan ang loob ni Julia kay Andrew sa paglipas ng mga araw. Tinanggap na niya ang alok nito. At di nagtagal, sila'y nagpakasal. Robert, napakasaya ko talaga. Masayang masaya rin ako para sa'yo, Julia. Ang hiling ko'y maging napakasaya ng buhay may asawa mo. Nang sumunod na araw, iniwan na ni Robert ang kanyang kapatid para hanapin ang sarili niyang prinsesa. Naglakbay siya ng malayo at nakarating din siya sa isang panibagong kaharian. At habang iniisip niya kung anong gagawin niya, may narinig siyang lalaki na nakikipag-usap sa kaibigan nito. Siguradong sigurado ako sa mga sagot ko. Ang paghula sa 3 hilig gawin ng prinsesa ay napakahirap ng gawin. Nawalan na nga ako ng pagkakataong mapangasawa siya. Oo, mukhang masaya itong gawin. Subukan ko nga ang swerte ko. Kaya, nagbihis si Robert bilang isang utusan at pumuslit siya sa loob ng palasyo. Doon ay nakita niya si Prinsesa Michelle habang ginagawa ang nakagawian nitong gawin. Talagang napakaganda ng prinsesa. Kung ganun, mahilig pala siyang magpinta. Pero napansin din ng prinsesa na parang may nagmamanman sa kanya. Saan kaya siya? Wow! Kamusta ka? Bakit ba kanina mo pa ako sinusundan, ha? Kasi talagang hinahangaan ko ang mga magaganda mong ipinipinta. Ang sinabi niyang ito'y lubos na nagpangiti kay Michelle. Nagsimula na siyang magkwento at magpakita ng mga ipininta niyang larawan. May isa na akong alam. 2 pang aalamin Sinundan ko. pa ng sinundan ni Robert si Michelle. Isang araw, nang walang tao sa kusina, nakita niya ito na palihim na nagbe-bake ng cake. Kumusta? Ano naman ang ginagawa rito ng prinsesa? Oh, bakit ka nandito? Kasi ako ang itinalagang utusan dito. At mahilig kayong mag-bake ng mga cake? Oo. Ako'y mahilig mag-bake ng cakes. Nakakatawa namang ito makita. Saka mo na sabihin yan kapag natikman mo na ang fruitcake na ito. Kumain si Robert ng cake at agad niya itong nagustuhan. Nakakatawa pa rin ba ngayon? Ang cake na ito'y talagang napakasarap. Parang gusto ko pa. Napangiti na naman si Michelle nang marinig ito. At si Robert naman ay talagang napakasaya dahil nalaman na niya ang pangalawang hilig nitong gawin. Lumipas ang ilang araw, nakaupo si Robert dun sa may hardin. Nakakaaliw talaga ang pagkatao ni Prinsesa Michelle. Ano kaya ang isa pa niyang kinahihiligang gawin?
Maya-maya pa, may narinig siyang ingay at nakita niya ang balot na tao na nagmamadali. Nang tignan niya itong mabuti, nakita niyang si Prinsesa Michelle ito. Ah, ang prinsesa yun ah. Saan kaya siya papunta? Sinundan niya ito habang palihim na nagpunta sa nayon at sa matataong daan. Saan kaya siya papunta? Nakarating sila sa isang madilim na iskinita at nagtago na ang prinsipe. Heto, Ginang. Makakatulong sa inyo tong mangkok ng sabaw. Oh, maraming salamat kayo, anak. Ano namang dinala mo para sa akin? At para sa'yo, nagdala ko ng maganda at mainit na balabal. Pinanood lang siya ni Robert nang may labis na paghanga. Ang prinsesa ay patuloy sa pagdalaw at pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangang tao. Nang malaman niya ang 3 kinahihiligang gawin ng prinsesa, siya ay bumalik na agad sa kaharian ni Andrew. Humiling siya kay Andrew ng isang maharlikang kasuotan at mga regalo para hingin ang kamay ng prinsesa at pakasalan. Oo, sige. Kunin mo ang anumang kailangan mo. Si Prinsipe Robert ay muling nagbalik patungo sa kaharian ni Michelle na magarbo ang itsura. Nang makita niya ulit siya, hindi na siya maalala ng prinsesa. Susubukan kong hulaan ngayon ang 3 bagay na kinahihiligan mong gawin. Galingan mo. Napangiti si Prinsipe Robert at nagsimula na siyang magbigay ng sagot. Ang unang bagay na hilig mong gawin ay ang magpinta. Tama ka. Pero pangkaraniwan na gawin yun. Subukan mo ang ikalawa. Ito ba'y, pagbe-bake? Sa kusina? Kapag walang sino mang nandun? Ano? Ibig kong sabihin... Tama ka, yun nga. Pero hindi mo mauhulaan ang ikatlo. Talaga ba? Ano naman kaya ang ikatlo? Hindi ba ito ay ang palihim mong pagtakas papunta sa labas para matulungan mo ang nasasakupan ng kaharian? Nagulat ang prinsesa dahil lahat ng 3 sagot niya ay tama. O ngayon, pwede ko na bang hingin ang kamay mo? Gustong-gusto talaga kitang pakasalan dahil may mabuti kang puso at kasing lambot nito ang mga binibake mong cake. Bigla niyang napagtanto kung sino ba si Robert. Laking gulat ng prinsesa sa mga ikinilos nito ngayon. At siya rin ay tuwang-tuwa dahil alam niyang ito ay matalino, nakakatuwa at marunong mag-alaga. Nang sumunod na araw, ikinasal siya kay Michelle. At pagkatapos ng kasal, sina Robert at Julia ay bumisita sa kanilang amang hari kasama ang kanilang mga asawa. Labis na nasurpresa ang hari at siya'y tuwang-tuwa na makitang mabubuti ang napangasawa ng mga anak niya. Ama, mukhang malakas ka na kaysa dati. Ipinaliwanag ng hari na hindi naman ganun kaseryoso ang kanyang sakit at lubusan na siyang napagaling ng doktor. Natatarantaling talaga ako noon ng kaunti. Pero masayang-masaya na ako nang nakabalik na kayo at masaya. Ang bunso kong mga anak, ipinagmamalaki ko kayong dalawa dahil nahanap niyo na ang inyong mga mahal. Madramang Reyna. Baka naman, hari. At ngayon, napagtanto ni Haring Otto na ang pagpilit niya sa kanyang mga anak na gawin ang gusto niya ay isang napakamaling desisyon. Dapat ay hayaan mong magkaroon ng kalayaan ang iyong mga anak sa pagpili ng kanilang sariling kapalaran at hindi mo sila pipiliting gawin ang isang bagay.